pagbati, mahal na mga search engine ng katotohanan. Ngayon isawsaw natin ang ating sarili sa isang issue na, para sa marami, ay maaaring hindi inaasahan, ngunit na ang Biblia ay nagpapakita ng manghang kalinawan, ang malalim at komplikadong ugnayan sa pagitan ng bansa na alam natin ngayon bilang Iran at ang sentral na salaysay ng mga banal na kasulatan mula sa pinakalumang mga ugat nito hanggang sa nakakagulat na hitsura nito sa mga hula na tumuturo sa hinaharap. Makikita natin kung paano kumilos ang kamay ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ibubunyag natin kung paano ang bansang ito ng mga ninuno na kilala sa Biblia bilang Persya ay hindi isang talababa sa banal na kasaysayan, ngunit isang pangunahing piraso sa masalimuot na tapiserya na ang Diyos ay naghahabi para sa sangkatauhan, isang tapiserya na humahantong sa atin ng direkta sa pag-unawa kay Hesukristo at sa kanyang pagtubos. Maghanda para sa isang paglalakbay sa paglipas ng panahon na magbubunyag ng mga nakakagulat na koneksyon at mga katotohanan na may direktang implikasyon para sa mundong nabubuhay natin ngayon. Ang Biblia, mula sa mga unang kabanata nito, ay nagtatanghal ng isang manghang mapa ng pagpapakalat ng sangkatauhan pagkatapos ng universal na baha. Sa Genesis 10, na kilala bilang talahanayan ng mga bansa, detalyado namin ang mga anak ng tatlong anak ni Noe, Sem, Cam at Japhet. Ito ay sa pangunahing talaangkanan na nahanap natin ang direktang mga ugat ng Biblia ng mga mamamayan na tatahan sa rehiyon na ang milenya ay magiging Iran. Partikular, kinikilala ng Biblia si Madai bilang isa sa mga anak ni Japhet. Kasaysayan, ang mga inapo ng Madai ay kinilala sa buong mundo kasama ang mga Medes, isang sinaunang bayan na naninirahan sa kanlurang bahagi ng talampas ng Iran. Kasama, nila binabanggit din ng Biblia si Elam, isa sa mga anak ng Sem. Ang Elamitas ay isa pang makabuluhang tao ng antigong sa timog, kanluran na bahagi ng kung ano ang Iran ngayon. Bagaman bumababa sila mula sa iba't ibang mga sanga mula sa talaang tala-arawan ni Noah, Japhet at Sem, sinakop ng Meds at Eliami ang mga katabing teritoryo at gagampanan ang mga mahahalagang papel sa sinaunang kasaysayan. Dahil itinala ito ng Biblia, ang koneksyon sa talaangkanan na ito ay hindi isang data lamang sa kasaysayan. Ito ay isang malalim na teolohikal na pahayag. Ipinapakita nito sa atin na ang salaysay ng Diyos ay universal, na ang kanyang plano ay sumasaklaw sa lahat ng mga bansa mula sa mga pinagmulan nito. Ang pananampalataya sa awtoridad ng Biblia ay nagpapahintulot sa atin na makita kung paano hinuhugot ng Diyos ang kasaysayan ng tao, kahit na ang paggamit ng mga tao at mga bansa na hindi niya kilala ng direkta upang matupad ang kanilang mga layunin. Sa paglipas ng panahon, ang mga Medes at ang mga Persian, na ang huli na iba pang pangkat ng Iran ay malapit na nauugnay, ay magkaisa. Sinasabi sa amin ng sekular na kasaysayan ang tungkol sa paglitaw ng Empire Medo at kalaunan ng Persian Empire sa ilalim ng mga figure tulad ng Ciro el Grande. Sa puntong ito na ang kasaysayan ng Persya ay pansing at direktang nakipag-ugnay sa salaysay ng mga tao ng Israel sa Biblia matapos ang pagkawasak ng unang templo sa Jerusalem at ang pagpapatapon ng kaharian ng Huda hanggang sa Babylonia. Ito ay ang pagtaas ng Ciro el Grande, hari ng Persya, na sinakop ang imperyo ng Babylonia, na minarkahan ang isang napakahalagang pag-on para sa mga Hudyo. Ang mga propetang sina Isaias at Jeremias, bago pa man isilang si Cyrus, ay hinuhulaan na ang Diyos ay magpalaki ng isang hari kahit na binabanggit ang pangalan ni Ciro sa Isaias 44:28 at 45:1 upang payagan ang pagbabalik ng mga nadestyero sa Jerusalem at ang muling pagtatayo ng templo. Ito ang isa sa mga pinakatiyak at manghang mga hula ng Biblia. At ang katuparan nito sa pamamagitan ng isang hari ng Persya ay nagbabalangkas ng ganap na soberanya ng Diyos tungkol sa kasaysayan at gawain ng mga bansa. Ang utos ni Ciro na nakarehistro sa Ezra Kabanata 1 ay hindi lamang isang desisyon sa politika. Sinasabi sa amin ng Biblia na ginising ni Jehovah ang diwa ni Cyrus, King of Persia, na mag-issue ng utos na ito. Inihayag nito na ang Diyos ay aktibong kasangkot sa puso at mga pagpapasya ng isang paganong hari.
upang maisagawa ang kanyang kalooban at maging tapat sa kanyang mga pangako sa Israel. Itinuturo sa atin ng pananampalataya na makita ang kamay ng Diyos na nagtatrabaho kahit na sa pinakamalakas na mga kaharian sa lupa, na gumagabay sa mga kaganapan patungo sa kanilang mga wakas. Sa panahon ng imperyo ng Persya, maraming mga Hudyo ang nanirahan sa ilalim ng kanilang domain. At ang Biblia ay naglalaman ng kumpletong mga libro na bubuo sa kontekstong ito tulad ng Esdras, Nehemias at Esther. Ang mga librong ito ay nag-alok sa amin ng isang napakahalagang window sa buhay ng mga Hudyo sa diaspora sa ilalim ng gobyerno ng Persya at kung paano patuloy na pinoprotektahan at gabayan ng Diyos ang kanyang mga tao, madalas sa pamamagitan ng mga kalagayang providential na nangangailangan ng malaking pananampalataya. Ang aklat ni Esther halimbawa ay nagsasabi kung paano ang isang babaeng Hudyo ay naging reyna ng Persya at ginagamit ng Diyos upang mailigtas ang kanyang mga tao mula sa isang genocidal plot na orkestra ni Aman, isang matandang opisyal ng Persya. Ang kasaysayan ni Esther ay isang malakas na patutuo ng soberanya ng Diyos at kung paano niya magagamit ang mga individual sa hindi inaasahang posisyon upang matupad ang kanilang mga layunin, maging sa gitna ng kapangyarihan ng Persya. Nakikita natin sa mga salaysay na ito kung paano ang pananampalataya ng mga individual tulad ni Daniel na nagsilbi sa korte ng Persya pagkatapos ng Babylonia, at si Nehemias na si Kapbiat ni Haring Artaherjes ay pinayagan silang maimpluwensyahan ang imperyo para sa kapakinabangan ng kanilang mga tao at kaluwalhatian ng Diyos. Hindi lamang itinatala ng Biblia ang mga pangyayaring pangkasaysayan na ito, ngunit nagtatanghal din sila bilang bahagi ng patuloy na pag-unlad ng plano ng Diyos para sa pagtubos ng sangkatauhan. Ang pagbabalik ng pagpapatapon at ang muling pagtatayo ng templo ay mga kinakailangang hakbang sa landas na sa kalaunan ay hahantong sa pagdating ni Hesukristo. Ang pagkakaroon ng isang imperyo bilang malawak at medyo matatag bilang Persian sa ilang sukat na pinadali ang pagpapakalat ng mga ideya ng mga Hudyo at ang paghahanda ng sinaunang mundo para sa kasunod na pagdating ng Ebanghelyo. Inilalagay ng Diyos ang mga batayan gamit ang mga estrukturang pampolitika at panlipunan ng oras, kasama na ang malawak na imperyo ng Persya para sa kanilang mga banal na layunin. Ang Biblia, sa pamamagitan ng mga kwentong ito, ay tumutulong sa atin na maunawaan kung paano ang plano ng Diyos ay hindi limitado sa pamamagitan ng mga hangganan ng heograpiya o ninuno ng etniko. Sakop ng kanyang trabaho ang lahat ng mga bansa at gumagana sa pamamagitan nila. Ang koneksyon ng Iran sa pamamagitan ng mga Medos at mga ninuno ng Persya kasama ang Biblia ay malalim at multifaceted. Ito ay hindi lamang isang bagay ng talaang kanan o sinaunang kasaysayan. Ito ay isang pagpapakita ng universal na soberanya ng Diyos, kung paano niya nalalaman ang wakas mula sa simula at kung paano niya ginagabayan ang kasaysayan ng tao, kasama na ang paglitaw at pagbagsak ng mga makapangyarihang imperyo tulad ng Persian upang maisagawa ang kanyang muling pagtubos na plano. Ang pananaw na ito batay sa pananampalataya sa salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng isang mayaman at mas kumpletong pag-unawa sa kasaysayan ng mundo at ang lugar na ang bawat bansa, kasama na ang Persian-Iranian na bansa, ay sumasakop sa mahusay na tapiserya ng banal na plano. Ang mga hula sa Biblia ay hindi tumitigil sa klasikong imperyo ng Persya. Patuloy nilang banggitin ang Persya sa mga konteksto sa hinaharap, ngunit iyon ay isang paksa para sa isa pang bahagi ng aming pag-uusap. Sa ngayon, itinatag namin na ang koneksyon sa Biblia ng Iran ay may matatag na ugat sa talaangkanan ng mga post-diluvian na bansa ayon sa Genesis 10 at ipinahayag ng prominente sa panahon ng pagpapatapon at pagbabalik ng Huda, kung saan ginamit ng Diyos ang mga hari ng Persya upang matupad ang kanyang makahulang salita. Ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Israel at Persya sa ilalim ng tagabantay ng Diyos ay nagpapaalala sa amin na walang imperyo, gayunpaman makapangyarihan, ay nagpapatakbo sa labas ng soberanong kontrol nito. Ang pananampalataya sa Diyos ay nagpapahintulot sa atin na makita ang kanyang kamay sa kasaysayan, na gumagabay sa mga kaganapan patungo sa pangwakas na katuparan ng kanilang mga layunin na nagtatapos sa gawain at kaharian ni Hesukristo.
Ang Biblia ay ang aming gabay upang maunawaan ang mga komplikadong pakikipag-ugnay na ito. Ang pagpapalalim ng kaunti pa sa panahong ito ng Persya at ang epekto nito, ang pamamahala ng Persya, kahit na kung minsan ay mapang-api, ay nagbigay din ng isang balangkas ng pagkakasunod, sunod at patas sa buong malawak na imperyo nito, mula sa India hanggang sa Ethiopia at Greece. Ang kamag-anak na katatagan na ito ay nagpapahintulot sa mga pamayanang Hudyo sa diaspora na umunlad sa ilang sukat, ang pagbuo ng mga sinagoga na inilatag ang mga pundasyon para sa pag-unlad ng Rabbinic Judaismo pagkatapos ng pagkawasak ng ikalawang templo at pinapanatili ang kanilang mga tradisyon sa relihiyon at mga sulatin, ang mga patakaran ng Persya ng pagpaparaya sa relihiyon, bagaman sa pag-aalsa, kaibahan sa kalupitan ng mga nakaraang imperyo tulad ng Assyria at Babylonia at mahalaga para sa kaligtasan ng kultura at relihiyon ng mga Hudyo. Maliwanag na ang Diyos ay gumagamit din ng pampulitika at administratibong katangian ng Persian Empire upang mapanatili ang kanyang bayan at ihanda ang yugto para sa mga kaganapan sa hinaharap. Ang dokumento ng Biblia kung paano pinanatili ng mga Hudyo sa ilalim ng domain ng Persya ang kanilang pananampalataya at pagkakakilanlan sa kabila ng mga hamon at pagbabanta, nagtitiwala sa Diyos sa kanilang proteksyon. Ang kasaysayan ng tiyaga sa ilalim ng gobyerno ng Persya ay isang patutuo ng katapatan ng Diyos sa kanyang tipan sa Israel, isang katapatan na sa wakas ay tumuturo patungo sa ipinangakong pagtubos sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang makabuluhang presensya ng mga Hudyo sa imperyo ng Persya, tulad ng nakikita sa mga libro tulad ni Esther at Daniel, ay nagpapakita kung paano ang mga individual ng pananampalataya ay maaaring umakyat sa mga posisyon ng impluensya at maging mga instrumento sa kamay ng Diyos sa isang tila pagalitian na kapaligiran. Ang kwento ni Daniel, lalo na naghahatid ng maraming mga hari sa Babylonia at Persya na may integridad at walang tigil na pananampalataya, ay nagpapakita na posible na parangalan ng Diyos at maglingkod sa mga istruktura ng kapangyarihan sa lupa. Ang kanyang halimbawa ng panalangin at tiwala sa Diyos, kahit na sa harap ng mga mortal na utos, ay isang parola ng pananampalataya para sa ating lahat. Ang muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem, pinapayagan at pinunduhan sa bahagi ng mga hari ng Persya, Esdras Taix 112, ay isang kaganapan ng napakalawak na kahalagahan ng teolohikal. Ibinalik niya ang sentro ng kulto ng Diyos para sa mga Hudyo at isang mahalagang hakbang sa pagtupad ng mga banal na pangako. Ang templo na ito, nakilala bilang pangalawang templo, ay ang lugar kung saan si Hesukristo ay maglingkod ng ilang siglo mamaya. Kaya ang pagkilos ng isang hari ng Persya na inilipat ng Diyos ay mahalaga upang maitaguyod ang pisikal na senaryo para sa pagkakatawang tao at ang ministeryo ng Mesiyas. Nakikita natin kung paano ang mga kaganapan sa orkestra ng Diyos hanggang sa mga siglo at mga bansa upang matupad ang iyong salvific plan. Inihayag ng Biblia ang manghang pagpapatuloy ng banal na layunin na nagkokonekta sa mga utos ng mga hari ng Persya sa pagdating ni Hesukristo. Pinapayagan tayo ng pananampalataya na kilalanin ang conductive thread na ito na tumatawid sa lahat ng pagsulat, na nagpapakita na ang Diyos ay may master plan para sa kasaysayan at na siya ay aktibong kasangkot sa pag-unlad nito. Ang mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Persya at Israel sa panahong ito ay nagtuturo sa amin ng maraming tungkol sa banal na patunay, katapatan ng Diyos sa kanyang bayan, at kung paano niya ginagamit ang lahat ng mga bagay, kasama na ang mga paganong bansa at kanilang mga pinuno, upang makamit ang kanilang mga layunin. Ang kasaysayan ng Persya, tulad ng sinasabi ng Biblia, ay hindi lamang kasaysayan ng politika. Ito ang kasaysayan ng kaligtasan na nagpapakita kung paano inihahanda ng Diyos ang landas para sa pangwakas na pagtubos sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang malalim at pangmatagalang koneksyon sa pagitan ng bansang Persya at ang pagsasalaysay sa Biblia ay isang bagay na madalas na hindi napapansin. Ngunit mahalaga ito para sa isang kumpletong pag-unawa sa kung paano nakikipag-ugnay ang Diyos sa mundo sa buong kasaysayan. Ang Biblia ay nagbibigay sa amin ng susi sa pag-unawa sa mga koneksyon na ito.
na inilalantad ang layunin sa likod ng mga kaganapan sa kasaysayan. Ang Media at Persyano ay hindi lamang lumilitaw bilang mga mananakop at pinuno sa Biblia. Ang mga ito rin ay hula, ang mga pangitain ni Daniel na nakasulat sa panahon ng pagpapatapon ng Babylonia at Persya ay naglalarawan ng paglitaw at pagbagsak ng mga imperyo, kasama na ang representasyon ng Medo-Persa Imperyo bilang isang oso na tumataas sa isang tabi at kalaunan tulad ng isang ram na may dalawang sungay, Daniel 7 at 8. Ang mga detalyadong hula na ito, na natutupad na may katumpakan sa kasaysayan, ay nagpapatibay sa ating pananampalataya sa banal na inspirasyon ng Biblia at sa ganap na kontrol ng Diyos sa kurso ng mga imperyo ng tao. Ang katumpakan ng mga hula na ito, na ginawa ng siglo bago pagsunod, ay isang malakas na kumpirmasyon na ang Biblia ay ang salita ng Diyos. At kapag pinag-aaralan ang mga hula na ito, hindi lamang natin natutunan ang tungkol sa sinaunang kasaysayan, ngunit nakakakuha din tayo ng isang pangitain ng pagkatao ng Diyos, ang kanyang kawalang kilos, kanyang kapangyarihan at soberanya, ang ugnayan sa pagitan ng Medo-Persa Empire at ng mga Hudyo tulad ng isinalaysay sa Biblia, ay isang matingkad na patotoo kung paano pinoprotektahan ng Diyos ang kanyang nalabi at kahit na gumagamit ng mga kapangyarihan sa mundo para sa kanilang mga layunin. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na magtiwala na ang Diyos ay may kontrol kahit na ang mundo ay tila nababagabag sa kaguluhan. Ang aming pananampalataya sa Diyos ay pinalakas upang makita kung paano siya nagtrabaho sa buong kasaysayan na gumagabay sa mga kaganapan patungo sa kanilang mga wakas. Sinaliksik namin ang mga ugat ng genealogical ng Persya sa Biblia, ang paglitaw nito bilang isang imperyo sa mundo at ang pivotal na pakikipag ugnay sa mga tao ng Israel sa panahon ng pagpapatapon at pagbabalik. Ang pakikipag-ugnay na ito ay hindi sinasadya, ngunit bahagi ng soberanong disenyo ng Diyos na naghahanda ng landas para sa pagdating ni Hesukristo. Ang kasaysayan ng Persya sa Biblia ay isang mahalagang piraso sa palaisipan ng kasaysayan ng kaligtasan na nagpapakita kung paano gumagana ang Diyos sa lahat ng mga bansa upang makamit ang kanilang mga layunin. Ang pananampalataya sa Biblia ay nagpapahintulot sa atin na makita ang mas malawak na imaheng ito at maunawaan na ang kamay ng Diyos ay kumilos sa Persya mula noong mga araw ni Noe sa mga kaganapan na naghanda ng mundo para sa pagdating ni Hesukristo. Ngunit ang kasaysayan ng Biblia at propeta ng Persya ay hindi nagtatapos sa klasikong panahon ng imperyo ng Achaemenida. Mayroong mga sanggunian sa Persya sa hinaharap na mga hula na may mga implikasyon para sa mga huling oras, ngunit iyon ay isang isyu upang magpatuloy sa paggalugad ng detalyado. Sa ngayon, inilatag natin ang mga pundasyon para sa malalim at sinaunang koneksyon sa salaysay ng Biblia na ipinapakita kung paano nasangkot ang Diyos sa bansang ito mula sa mga pinagmulan nito hanggang sa mahalagang papel nito sa kasaysayan ng mga tao ng Israel at ang paghahanda para sa pagdating ni Hesukristo. Ang koneksyon na ito, batay sa Biblia at nauunawaan ng pananampalataya, ay nagbibigay sa amin ng isang natatanging pananaw sa kasaysayan at plano ng Diyos. Ngayon, palalimin natin ang partikular sa gitnang figura ng panahong iyon, Ciro the Great, at kung paano ipinakita ito ng Biblia bilang isang instrumento ng Diyos sa isang manghang paraan. Isipin ito, daan-daang taon bago ipinanganak si Cyrus, kahit na bago ang katimugang kaharian, Huda ay dinala sa pagpapatapon ng Babylonia. Ang propetang si Isaias na inspirasyon ng Diyos ay binibigkas ng isang pambihirang hula. Sa mga kabanata ni Isaias 44 at 45, direktang nagsasalita ang Diyos tungkol sa isang tao na pinangalanan siya, pinahiran siya sa isang tiyak na kahulugan para sa isang tiyak na gawain at inilarawan siya bilang kanyang pastol at ang isa kung kanino siya magbubukas ng mga pintuan upang matupad ang kanyang kalooban. At ang pangalang ginagamit ng Diyos ay Cyrus. Ito ay isang bagay na naghahamon sa ating pag-unawa sa tao ng oras at kontrol. Hindi lamang nalaman ng Diyos ang pagbagsak ng Babylonia at ang paglitaw ng Persya sa ilalim ng Ciro, ngunit kinilala ang pinuno sa pamamagitan ng kanyang pangalan at inilarawan ang kanyang banal na misyon na may manghang katumpakan. Ang Isaiah 45, Wonder upon a Fard, ay partikular na nakakagulat. Sa gayon sinabi ni Jehovah sa kanyang pinahiran, kay Ciro,
kung kanino ako kinuha ng kanang kamay upang hawakan ang mga bansa sa harap niya at ilalabas ang likod ng mga hari upang buksan ang mga pintuan sa harap niya at ang mga pintuan kilalanin ka. Na ginagamit ng Diyos ang pagtatalaga na ito para sa isang paganong hari na hindi nakakakilala sa kanya, ay binibigyang diin na ang pagpapahid ng Diyos ay hindi palaging nagpapahiwatig ng isang personal na ugnayan ng kaligtasan, ngunit madalas na nangangahulugang hiwalay at binigyan ng kapangyarihanan para sa isang tiyak na layunin ng banal. Pinahiran ng Diyos si Cyrus para sa isang napakalaking gawain sa loob ng kanyang redemptive plan. Ano ang gawain iyon? Ang hula ay nagpapatuloy sa Isaiah 44:28 kung saan sinabi ng Diyos tungkol kay Cyrus, "Itatayo niya ang aking lungsod at muling babasahin ang aking templo." Hindi ito isang mungkahi, ito ay isang propetikong mandato. Ang Diyos ay nagpapahayag sa pamamagitan ni Isaias mga henerasyon bago ito nangyari, na si Ciro ang magiging instrumento upang wakasan ang pagpapatapon at ibalik ang pagsamba sa Jerusalem. Ang pananampalataya sa Biblia ay nagtuturo sa atin na ang salita ng Diyos ay hindi kailanman nagbabalik ng walang laman at itinala ng kasaysayan ang eksaktong katuparan ng hula na ito. Nang sinakop ni Ciro ang Babylonia noong 539 BC, hindi lamang niya pinayagan ang mga Hudyo na bumalik sa kanilang lupain, ngunit naglabas din ng isang tiyak na utos na naitala sa unang kabanata ng Aklat ni Ezra na inutusan silang muling itayo ang templo ng Jerusalem. Nagsisimula ang Ezra 1:1-4. Sa unang taon ni Cyrus, king of Persia, upang ang salita ng Jehovah ay natupad sa pamamagitan ng bibig ni Jeremiah, tinutukoy ang 70 taon ng pagpapatapon, ang diwa ni Ciro rey de Persia na gumawa ng isang pagpapahayag ng salita at din sa pagsulat para sa lahat ng kanyang gikaharian. Sinabi niya, ang pagbabagong tatag ay dapat nasakop. Ang mga record ng extra bypic tulad ng Cyrus Cylinder, na kahit na hindi nito binabanggit ang templo ng Jerusalem, ang dokumentado ng Ciro upang payagan ang mga bihag na tao na bumalik sa kanilang mga lupain at muling itayo ang kanilang mga holands, labis na pinalakas ang aming pananampalataya, paalala ng universal soberanya ng Diyos. Naiiba. Diyos. Ang gawaing ito ng pagpapalaya sa ilalim ni Cyrus, na isinulong ng Diyos at nakarehistro sa Biblia, ay mahalaga upang maunawaan hindi lamang ang kasaysayan ng Israel at Persia, kundi pati na rin ang pamamaraan ng Diyos. Hindi siya limitado sa pagtatrabaho lamang sa pamamagitan ng kanyang mga tao. Sakop ng kanyang soberanya ang lahat ng nilikha at lahat ng mga pinuno. Ang prinsipyong ito ay mahalaga para sa ating pananampalataya ngayon, na nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay aktibo sa mundo, maging sa mga lugar at sa pamamagitan ng mga tao na hindi natin aasahan. Ililipat ang kwento patungo sa kanyang tunay na layunin kay Hesukristo. Ang hula ni Cyrus at ang katuparan nito ay nagpapakita na idineklara ng Diyos ang wakas mula sa simula, ang koneksyon sa pagitan ng Persya at plano ng Diyos, na malinaw na inilalarawan sa figura ni Cyrus. Inihahanda tayo na isaalang ang iba pang mga sanggunian ng makahulang sa Persya sa Biblia, na ang ilan ay tumuturo sa mga oras na mas malapit sa pagdating ni Hesukristo o kahit na pangwakas na mga kaganapan, ngunit ang batayan ng pag-unawa sa hinaharap ay namamalagi sa pagkilala kung paano pinatatakbo ng Diyos at sa pamamagitan ng Persya mula pa noong unang panahon, kahit na ang paggamit ng isang paganong hari bilang isang Cyrus bilang kanyang pinahiran upang matupad ang kanyang salita at ihanda ang landas para sa salaysay na sa wakas ay hahantong kay Hesukristo. Pinapayagan tayo ng pananampalataya na makita ang ginintuang thread ng plano ng Diyos na tumatakbo sa lahat ng mga makasaysayang bansa at panahon na ito, na nagpapatunay na siya ang Panginoon ng kasaysayan. At ang parehong soberanya ng Diyos na nakita namin na nagtatrabaho sa pamamagitan ng Cyrus para sa bahagyang pagbabalik ng pagpapatapon ay nagpapakita ng sarili na may mas detalyado at drama sa kasaysayan ni Esther. Habang maraming mga Hudyo ang bumalik sa Huda sa ilalim ng pamumuno ni Zorobabel at Ezras, isang makabuluhang nalalabi ang nanatili sa malawak na pagpapalawak ng imperyo ng Persya na nakakalat sa buong mga lalawigan. Sinasabi sa amin ng Biblia na ang isa sa mga labi na ito ay nanirahan sa Kabisera, Susa,
Sa ilalim ng paghahari ni Herges, na kilala sa Biblia bilang Aswero, narito na nahanap namin si Esther, isang batang-batang ulila na pinalaki ng kanyang pinsan na Mardecao. Ang providence ng Diyos, ang hindi nakikita na kamay na gumagabay sa mga kaganapan, inilagay ito sa paraan upang mapili bilang reyna ng Persya, isang pambihirang katotohanan sa sarili nito. Itinago ni Esther ang kanyang pagkakakilanlan ng mga Hudyo, kasunod ng payo ni Mardecao, na sa kalaunan ay maipahayag na mahalaga sa plano ng Diyos. Ang salaysay ay umabot sa rurok nito na may hitsura ng Aman, isang mataas na opisyal na napuno ng pagmamataas at sama ng loob kay Mardecao para sa hindi pagpapagaling sa kanyang sarili sa harap niya. Ang personal na puot na ito ay mabilis na umakyat sa isang plano ng genocidal laban sa lahat ng mga Hudyo ng imperyo. Si Aman, na may pahintulot ni Haring Aswero, ay nagpasya ng petsa para sa pagpuksa ng lahat ng mga Hudyo, kalalakihan, kababaihan, at bata. Isipin ang terorismo na sumakop sa mga nakakalat na mga Hudyo sa pagtanggap ng nagwawasak na balita na ito, isang utos na sinusuportahan ng kapangyarihang imperial. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa na ito, hinimok ni Mardecao si Esther na makialam sa harap ng hari. Ang sitwasyon ay labis na mapanganib, ang paglapit sa hari ng hindi tinawag na nangangahulugang kamatayan, maliban kung pinalawak ng hari ang kanyang gintong scepter. Si Esther may kamalayan sa panganib, nahaharap sa isang desisyon na nakataya sa kanyang buhay. Ang kanyang pananampalataya ay napatunayan sa kritikal na sandaling ito. Ipinapaalala sa kanya ni Mardecao na marahil ay naabot niya ang kanyang posisyon bilang reyna para sa isang sandali na tulad nito. Ang pariralang ito, kahit natahasang katangian ng pagkilos sa Diyos, ay sumasalamin sa pag-unawa sa banal na providence na nagpapatakbo sa likod ng pinangyarihan. Itinuturo sa atin ng pananampalataya na makita ang kamay ng Diyos kahit na sa hindi inaasahang mga kalagayan. Si Esther, matapos na tanungin si Mardecao at ang lahat ng mga Hudyo sa Susa na mag-ayuno para sa kanya, gumawa ng isang matapang na desisyon. Ipinahayag niya, "Kung mapahamak ako, maligayang pagdating." Ang gawaing ito ng pananampalataya upang ipagsapalaran ang lahat para sa kanyang mga tao ay ang punto ng pag-on, ang pagtitiwala sa Diyos. Kahit na ang aklat ni Esther ay natatangi sa Biblia na hindi malinaw na banggitin ang pangalan ng Diyos, ang kanyang presensya at kontrol ay maaaring maputla sa bawat pagliko ng mga kaganapan. Ang kwento ay pinapagbinhi ng banal na coincidences, ang hari na hindi matulog, ang pagbasa ng Book of Chronicles na nagtatala lamang ng hindi tinatanggap na serbisyo ng Mardecao, ang napapanahong pagdating ni Aman na naghahanap upang humiling ng mga gallows para sa Mardecao. Ang bawat isa sa mga kaganapang ito na sa unang sulyap ay maaaring tila sa pamamagitan ng pagkakataon ay para sa mananampalataya na malinaw na mga halimbawa kung paano inilarawan ng Diyos ang mga detalye upang may sakatuparan ang kanyang kalooban at protektahan ang kanyang mga tao. Pinapayagan tayo ng pananampalataya na makilala ang pangunahing layunin sa likod ng maliwanag na randomness. Ginamit ng Diyos ang posisyon ni Esther, ang kanyang katapangan, at isang serye ng mga providential na kaganapan upang mabigo ang plano ni Aman at i-save ang mga Hudyo. Ang edisyon ng pagkawasak ay nababaligtad na nagpapahintulot sa mga Hudyo na ipagtanggol ang kanilang sarili, na nagreresulta sa pagkatalo ng kanilang mga kaaway at ang kahihiyan at pagpapatupad ng Aman. Ang kasaysayan ni Esther ay hindi lamang isang kwento ng katapangan ng tao, ngunit isang malakas na patotoo ng katapatan ng Diyos sa kanyang tipan at ang kanyang bayan, kahit na sila ay pinatapon at nanganganib sa isang dayuhang lupain. Ipinapakita nito na ang soberanya ng Diyos ay walang alam na mga limitasyon sa heograpiya o politiko. Nagpapatakbo siya sa mga paganong korte ng mga korte ng epektibo tulad ng sa Templo ng Jerusalem. Ipinapakita sa atin ng Biblia ang isang Diyos na aktibong kasangkot sa kasaysayan, paglipat ng mga tao at mga kaganapan upang maprotektahan ang linya kung saan darating si Jesucristo. Ang kaligtasan ng mga Hudyo sa Persya sa ilalim ng paghahari ng Aswero ay mahalaga para sa pagpapatuloy ng linya ng Mesyas na ito. Ang episode na ito sa Biblia ay nagtuturo sa atin ng mga mahahalagang aralin tungkol sa pananampalataya sa patunay ng Diyos. Ito ay nagpapaalala sa amin na
Kahit na sa mga pinakamadilim na sandali kapag ang sitwasyon ay tila desperado at ang kamay ng Diyos ay tila wala, nagtatrabaho siya sa likod ng eksena. Ang aming pananampalataya ay pinalakas upang makita kung paano ginamit ng Diyos si Esther, isang reyna ng Hudyo sa korte ng Persya, upang makamit ang isang manghang kaligtasan. Ang aklat ni Esther, sa kabila ng kawalan ng banal na pangalan, ay isang malalim na teolohikal na aklat na nagtataas ng katapatan at soberanya ng Diyos sa lahat ng mga bansa ng tao at lahat ng mga plano ng tao, maging ang pinaka-kasamaan. Nakikita natin kung paano ganap na namuhunan ng Diyos ang sitwasyon. Ang balangkas upang sirain ng mga Hudyo ay naging kanilang pagpapalaya at ang institusyon ng Purim Party upang gunitain ang kaligtasan na ito. Ang kwento ni Esther at Mardekao sa Persya ay isa pang link sa mahabang kadena ng banal na patunay na umaabot sa kasaysayan ng Israel, na nagpapatunay na ang Diyos ay hindi kailanman pinababayaan ang kanyang bayan at mayroon siyang isang master plan na nagtatapos kay Hesukristo. Ang kaligtasan ng buhay na ito sa Persya ay kritikal para sa pagtubos sa plano bilang pagbabalik ng pagpapatapon sa ilalim ni Cyrus. Kung wala ang pagpapanatili ng mga nagkalat na mga Hudyo, ang linya ng mga anak na kung saan ang Mesyas ay magiging malubhang panganib, ang Diyos, sa kanyang walang hanggan na karunungan, ay tiniyak na hindi ito nangyari. Ang pagninilay sa mga kaganapang ito ng Persya, mula sa Cyrus hanggang kay Esther, ay tumutulong sa amin na maunawaan ang kadakilaan ng plano ng Diyos sa pamamagitan ng edad at mga bansa. Nagbibigay ito sa amin ng isang mas malawak na pananaw kung paano gumagana ang Diyos sa mahiwaga at makapangyarihang paraan upang makamit ang kanilang mga layunin. Hinihikayat tayo na magkaroon ng pananampalataya kahit na hindi natin lubos na nauunawaan kung paano gumagana ang Diyos sa ating sariling buhay o sa mundo sa paligid natin. Ang kasaysayan ni Esther bilang isang mahalagang bahagi ng Biblia ay tinitiyak sa atin na ang parehong Diyos na nagligtas sa mga Hudyo sa Persya ay ang Diyos na pinagkakatiwalaan natin ngayon. Siya ay nananatiling soberanya tungkol sa mga hari-gobyerno at lahat ng mga pangyayari. Ang katapatan nito ay hindi nakasalalay sa aming lokasyon sa heograpiya o ang poot ng kapaligiran. Ang koneksyon sa pagitan ng Persya at mahusay na plano ng Diyos ay hindi nagtatapos kay Esther. Ang Biblia ay naglalaman ng iba pang mga hula na nagsasangkot sa Persya, lalo na sa mga makahulang libro tulad ni Daniel at Ezekiel na tumutukoy sa mga kaganapan sa hinaharap na kasangkot sa rehiyon na ito. Ang mga hula na ito nakasulat na siglo bago ang ilan sa mga kaganapan na inilarawan nila. Pinalakas ang katotohanan ng salita ng Diyos at ang kanyang kaalaman sa hinaharap. Tulad ng hula ni Cyrus, ang mga hula na ito sa Persya ay nagpapakita na ang Diyos ay hindi lamang gumagana sa kasalukuyan, ngunit iginuhit din ang kurso ng kasaysayan hanggang sa pangwakas na pagdating ni Hesukristo at ang buong pagtatatag ng kanyang kaharian. Ang pag-unawa sa papel ng Persya sa Biblia mula sa Cyrus at ang pagbabalik ng pagpapatapon sa pamamagitan ng dramatikong kaligtasan sa mga araw ni Esther sa hinaharap na mga sanggunian ng makahulang ay nagbibigay sa atin ng isang mas kumpletong pananaw kung paano hinuhugot ng Diyos ang kasaysayan ng tao upang matupad ang pagtubos nito. Ipinapakita nito sa atin na ang Diyos ay ang Panginoon ng universal na kasaysayan, hindi lamang sa kasaysayan ng Israel. Ang kanyang plano ay nagsasangkot sa lahat ng mga bansa, bagaman ang pangunahing diskarte ng Biblia ay ang relasyon ng Diyos sa kanyang napiling tao at, sa wakas, kasama ang lahat ng sangkatauhan sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang pananampalataya sa soberanya ng Diyos na maliwanag sa kasaysayan ni Esther ay nagpapahintulot sa atin na mabuhay ng may pag-asa at tiwala, alam na walang nangyayari sa mundo ay walang kontrol. Kahit na nahaharap tayo sa mga sitwasyon na tila imposible o labis na mga banta, maaalala natin kung paano kumilos ang Diyos sa Persya sa pamamagitan ng isang batang Hudyo at tiwala na siya pa rin ang parehong makapangyarihan at tapat na Diyos ngayon. Ang Biblia ay ang pagpaparehistro ng mga aksyon nito sa buong kasaysayan ay kumikilos na tumuturo kay Hesukristo bilang taas ang katuparan ng kanilang mga pangako at tagapagligtas ng mundo. Ang kwento ni Esther ay isang hiyas sa patuloy na pagsasalaysay ng katapatan ng Diyos. Ngayon bumalik sa mga makahulang pangitain ni Daniel
nakakahanap kami ng isang mas tiyak na representasyon ng Persian Empire. Sa Daniel Kabanata 8, inilarawan ng propeta ang isang pangitain ng isang ram na nasa harap ng ilog. Ang ram na ito ay may dalawang sungay, at ang mga sungay na ito ay matangkad. Ngunit ang isa ay mas mataas kaysa sa isa pa, at ang pinakamataas na lumago mamaya. Nakita ni Daniel ang ram na ito sa kanluran, hilaga at timog, at walang hayop na maaaring harapin sa kanya at hindi rin nakatakas sa kanyang kapangyarihan, at ginawa niya ayon sa kanyang kalooban at pinalaki. Ito ay isang malakas na imahe ng isang mananakop na imperyo. Ang interpretasyon ng pangitain na ito ay mahalaga at malinaw tayo mamaya sa parehong kabanata. Ipinaliwanag ni Angel Gabriel kay Daniel na ang ram na nakita niya na may parehong mga sungay ay ang mga hari ng Gitna at Persya. Direkta nitong kinikilala ang Med-Persa Empire. Ang dalawang sungay ay kumakatawan sa dalawang bahagi ng imperyo, Katamtaman at Persya, kasama ang Persya, ang sungay na lumago mamaya at mas mataas, na naging nangingibabaw na kapangyarihan na lumampas sa kalahati. Kasaysayan ito ay umaangkop ng perpekto sa paglitaw ng Empire Achaemenide sa ilalim ni Cyrus el Grande, na pinag-isa at pagkatapos ay pinalawak ang kapangyarihan ng Persya na lampas sa Meda. Ang paglalarawan ng Ramraming West, North at South ay naglalarawan ng malawak na pananakop ng Persian Empire. Sinakop nila ang Babylon, kanluran, pinalawak sa Asia Minor at Greece ni kanluran, Hilaga, Escitia, mga bahagi ng Gitnang Asya, at Timog, Egypt, mga bahagi ng India. Ang Biblia, sa pamamagitan ng makahulang pangitain na ito, ay nagbigay ng mga siglo bago ang pagbagsak ng Babylonia at Persian apogee, ay hinuhulaan hindi lamang ang pagkakaroon ng imperyo, kundi pati na rin ang malawak at nangingibabaw na kalikasan. Ang propetikong katumpakan na ito ay isang malakas na patotoo ng soberanya at kawalang kilos ng Diyos. Paano mailalarawan ni Daniel na naninirahan sa pagpapatapon ng Babylonia sa gayong detalye ng isang imperyo na hindi pa nakamit ang pinakamataas na kapangyarihan ng mundo? Ang tanging maaaring maipaliwanag na paliwanag ayon sa pananampalataya sa Biblia ay ang paghahayag na ito ay dumating ng direkta mula sa Diyos. Hindi lamang alam ng Diyos na ang Persya ang magiging susunod na kapangyarihan ng mundo pagkatapos ng Babylonia, ngunit alam din ang panloob na istruktura ng imperyo, ang dualidad ng Medo-Persa, at ang direksyon ng kanilang mga pananakop. Ang pag-unawa sa hula na ito ay nagpapalakas sa ating pananampalataya sa Biblia bilang inspiradong salita ng Diyos. Hindi ito isang libro ng haka ng tao, ngunit ang talaan ng banal na paghahayag na kinabibilangan ng plano ng Diyos para sa kasaysayan ng tao. Ang mga hula na ito sa mga imperyo ng mundo ay nagpapakita na ang Diyos ay aktibong kasangkot sa mga gawain sa bansa. Ang kasaysayan ay hindi walang kahulugan na kaguluhan, ngunit bubuo ayon sa providensyal na disenyo ng Diyos patungo sa isang tiyak na rurok, ang pangitain ng ram at ang kasunod na pagkatalo ng isang lalaki na kambing na kumakatawan sa Greece at Alexander the Great, dahil ipinaliwanag din ito sa Daniel 8, ay bahagi ng isang mas malawak na pagkakasunod, sunod ng makahulang na sumasaklaw sa dakilang mga imperyo na mangibabaw sa mundo bago maitaguyod ang walang hanggang kaharian ng Diyos. Mula sa rebulto sa Daniel 2 hanggang sa mga hayop sa Daniel 7 at ang pangitain ng ram at ang lalaki na kambing sa Daniel 8, natanggap ni Daniel ang isang pangkalahatang ideya ng kasaysayan ng mundo mula sa kanyang oras hanggang sa pangwakas na pagkumpleto. Ang kaalamang makahulang ito ay nagbibigay sa amin ng pananaw. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga kaharian ng tao gayunpaman makapangyarihan na tila sila, tulad ng Persian Empire sa kanilang panahon, ay pansamantala. Mayroon silang simula at pagtatapos na itinakda sa loob ng walang hanggang layunin ng Diyos. Ang katotohanang ito ay nag-infuse sa atin, lalo na kung nakikita natin ang pagkabalisa at pagbabago sa kapangyarihan sa mundo ngayon. Alam natin na, sa huli, walang makapangyarihang kapangyarihan ang maaaring mabigo ang plano ng Diyos. Ang kasaysayan ng Persian Empire, tulad ng ipinakita sa Biblia sa pamamagitan ng mga hula at makasaysayang salaysay tulad ni Esther, ay nagtuturo sa atin na ginagamit din ng Diyos ang mga paganong imperyo upang matupad ang kanilang mga layunin
Ginamit niya ang Ciro upang payagan ang pagbabalik ng mga nadistyero ng mga Hudyo at ang muling pagtatayo ng templo. Kumilos siya sa loob ng korte ng Persya upang mapanatili ang kanyang mga tao sa mga araw ni Esther at ipinahayag kay Daniel ang papel ng Persya bilang isang yugto sa pag-unlad ng mundo ay naghahatid sa panahon na ipinahiwatig ng Diyos sa pagdating ni Hesukristo at ang pagtatatag ng kanyang kaharian. Ang pananampalataya sa mga hula na ito ay hindi lamang naniniwala sa mga makasaysayang hula. Ito ay upang magtiwala na ang parehong Diyos na nag-orkestra ng promosyon at pagbagsak ng mga nakaraang imperyo ay nasa kontrol pa rin ngayon. At mas mahalaga, magtiwala na ang kanyang plano ay nagtatapos kay Hesukristo. Ang mga hula sa mga imperyo sa mundo, kabilang ang Persya, ay nagsisilbing isang backdrop para sa mahusay na salaysay ng pagtubos na nakatuon kay Hesukristo. Ang kaharian ng Diyos na si Hesukristo ay dumating upang maitaguyod ay ang kaharian na sa wakas ay sirain at papalitan ang lahat ng mga kaharian sa lupa, pati na rin ang hinulaang kay Daniel. Ang Persian Ram, malakas sa kanyang panahon, ay nagbigay daan sa Greece na nagbigay daan sa Roma at iba pa. Ngunit ang kaharian ng Diyos na ipinakilala ni Hesukristo ay walang hanggan at hindi mangyayari ng iba pa. Tinatawag tayo ng Biblia na ilagay ang ating pananampalataya hindi sa kapangyarihan ng mga imperyo ng tao, ngunit sa soberanong Diyos na nagpalaki sa kanila at pinatumba sila ayon sa kanilang kalooban. Ang katumpakan ng mga hula sa Persya sa Daniel 8 ay nagbibigay sa amin ng isang matatag na dahilan upang magtiwala sa lahat ng iba pang mga hula sa Biblia, kasama na ang mga inaasahan pa rin ang kanilang pangwakas na katuparan na may kaugnayan sa pagbabalik ni Hesukristo at ang kumpletong pagtatatagi ng kaharian ng Diyos sa mundo. Ang pangitain na Ram na ito ay hindi lamang isang sinaunang aralin sa kasaysayan. Ito ay isang aralin tungkol sa pagiging maaasahan ng Diyos at sa kanyang salita, at tungkol sa temporal na katangian ng mga kaharian sa lupa kumpara sa kawalang hanggan ng kaharian ng Diyos at ang kanyang Mesyas, si Hesukristo. Hinihikayat tayo na mabuhay ng may pag-asa. Alam na ang Diyos ni Daniel na hinulaang ang pagtaas at pagbagsak ng Persya ay ang ating Diyos ngayon at kinukuha niya ang lahat ng mga bagay sa kanyang pangwakas na pagkumpleto ayon sa kanyang perpektong plano na isiniwalat sa Biblia. Ang kasaysayan ng Persya sa hula ni Daniel ay isang piraso lamang sa malawak na tapiserya ng plano ng Diyos, ngunit isang mahalagang piraso na nagtuturo sa atin tungkol sa kanyang kapangyarihan, kanyang kaalaman, at hindi nagpapatuloy na katapatan sa kanyang layunin. Anong bahagi ng hindi paniwalang katumpakan na ito ng Diyos, na ipinahayag sa Biblia sa pamamagitan ng hula ni Daniel tungkol sa Persya, higit na naapektuhan ka kapag isinasaalang-alang ang kanyang soberanya tungkol sa kasaysayan at kung paano palakasin ang iyong pananampalataya kay Hesukristo at mga pangako sa hinaharap? Ipaalam ito sa mga komento. Gusto kong basahin ang iyong pananaw. Kung itinayo mo ang pagmuni-muni na ito sa pananampalataya sa Diyos at ang plano nito sa pamamagitan ni Hesukristo, mag-subscribe sa channel upang magpatuloy na mapalalim ang Biblia. Buhayin ang mga abiso upang hindi mawala ang iyong susunod na mga video at makita ka sa susunod. Ang iyong kaibigan at mentor Marco.